Palihim na dumalaw ang Dubi Divine Physician sa Dongho Bodyguard Agency. Pumunta siya doon para personal na makausap ang agency owner. Tinanong ng agency owner kung alam ba raw ng Dubi Divine Physician na paglabag sa batas ang ginagawa nila ngayong pag-uusap. Nangatwiran ang Dubi Divine Physician ang kailangan nga raw nila itong gawin dahil nasa isang araw silang espesyal na sitwasyon. Tinanong ng agency owner kung ang mystical heaven enchantment ba raw ang tinutukoy ng Dubi Divine Physician. Hindi pa nga raw nila alam kung gaano sila katagal maghihintay sa paglabas ng bago nilang mamumuno. Sinabi ng Dubi Divine Physician na dahil nga raw nabanggit na ng agency owner ang susunod nilang pinuno, hindi ba raw dapat ay naghahanda na agad sila ng mas maaga para sa paglabas nito. Nagtanong ang agency owner kung ano ba raw ang ibig sabihin ng Divine Physician. Tinanong ng Dubi Divine Physician kung ano raw ang masasabi ng agency owner sa kanyang young master na si Byuk Tae-san. Tumugon ang agency owner nang hindi pa nga rin daw siya sigurado. Gumagamit nga raw ito ng secret code na tanging ang mga high-ranking personnel lang ng kanilang kulto ang tanging may alam, pero wala nga raw siyang kilala na kahit na sinong executive na ganoong kabata. Tinanong ng agency owner kung may ideya na ba raw ang Dubi Divine Physician kung sino talaga si Byuk Tae-san. Sumagot ang Dubi Divine Physician na sa palagay niya nga raw ay mukhang ito ang lihim na anak ng kanilang namatay na pinuno. Sa gulat ng agency owner ay nailuwanan nito ang nasa bibig nitong alak. Tinanong niya ang Dubi Divine Physician kung seryoso ba raw ito sa ibinahagi nito. Sinabi ng Dubi Divine Physician na hinaan nga lang daw ng agency owner ang boses nito dahil baka marinig ito ng ibang tao. Hindi pa rin makapaniwala ang agency owner sa impormasyon na kanyang narinig, pero mas mahinahon na ito ngayon kumpara kanina. Sinabi ng Dubi Divine Physician na marahil nga raw ay mas maagang lalabas ang bago nilang pinuno kaysa sa kanilang inaasahan. Naisip ng Dubi Divine Physician na yun nga raw ang sinabi niya sa agency owner noong nagkausap sila. Pero hindi rin daw talaga siya sigurado kung sino ba raw talaga ang ating bida. Bukod nga raw sa lagi itong seryoso ay madalang rin lang daw itong magsalita. Binanggit ni So-So na narinig nga raw niya na nagpa siya nang pumunta doon ang isa pang manggagamot na kanilang inimbitahan. Tinanong ni Tae-san kung sino ba raw itong manggagamot na pupunta doon. Masaya na ibinalita ni So-So na pupunta nga raw doon ang sikat na manggagamot na kilala sa tawag na Needle Eccentric Physician. Napaisip ang Dubi Divine Physician sa narinig niyang pangalan. Tinanong niya si So-So kung bakit pa nga raw pupunta doon ang Needle Eccentric Physician na binanggit nito. Sumagot si So-So na mukhang hinanap daw talaga ng kanilang manor master ang lahat ng mga pinakamagagaling na manggagamot sa iba't ibang lugar. Sinabi ni So-So na malaki na nga raw ang ipinagbago ng kondisyon ng kanyang young master simula nang dumating doon ang Dubi Divine Physician. Pero gusto pa rin daw malaman ng manor master kung may mas ibubuti pa ba raw ang kondisyon ng kanyang master Tae-san kapag natingnan din ito ng Needle Eccentric Physician. Iginiit ng Dubi Divine Physician na sapat na nga raw siya para tulungan ang kanilang young master. Sinabi ni So-So na nakakamangha nga raw talaga ang Dubi Divine Physician, pero narinig nga raw niya na kayang pagalingin ng Needle Eccentric Physician ang lahat ng klase ng sakit gamit lamang ang isang karayom. Tinanong ng Dubi Divine Physician kung naniniwala ba raw talaga si So-So na posible ang narinig nito. Sumagot si So-So na may mga ganoong balita nga raw talaga tungkol sa Needle Eccentric Physician, may mga kumakalat pa nga raw na balita na nakapagpagaling na ito noon ng wasak na meridians gamit lamang ang isang karayom. Nagulat si So-So at ang Dubi Divine Physician noong sabihin ng kanilang young master na wala raw katotohanan ang kumakalat na balita. Sinabi ni Tae-san na hindi nga raw sumikat ang Needle Eccentric Physician nang dahil sa mga ginagamit nitong medical techniques. Tinanong ng dalawa ang kanilang young master kung paano nga raw ito nakilala. Sumagot si Tae-san na ang rason daw ng pagsikat ng Needle Eccentric Physician ay nang dahil sa nagagawa nitong pumatay ng mga tao gamit lamang ang isang karayom. Tinanong ng ating bida ang dalawa niyang tauhan kung hindi ba raw ng mga ito alam kung paano winasak ng Needle Eccentric Physician ang isang buong angkan gamit lamang ang mga karayom nito. Sinabi ni So-So na hindi pa niya nga raw naririnig ang pangyayari na binanggit ng kanyang young master, hindi nga raw siya naniniwala na papatay ng mga tao ang isang kilalang manggagamot. Sinabi ni Tae-san na mukhang napakasarap nga raw sa pakiramdam ang maging isang mangmang. Nainis si So-So dahil nagparinig na naman daw ng ganoon ang kanyang young master,
Iginiit niya na matanda na nga raw siya at marami na nga raw siyang nalalaman. Kasalukuyan ngayong namamalengke si Danyang kasama ang gwardya nitong si Black One. Napansin ni Black One na nagtutumpukan ng maraming tao sa sugalan na katabi ng binibilhan nilang tindahan. Pumili na si Danyang ng mga sariwa na bibilhin niyang pagkain. Habang ginagawa niya ito ay naririnig niya rin ang ingay sa katabing sugalan. Tinanong ng isang mananaya ang nagpapasugal kung iniisip ba raw talaga nito na isa siyang bulag. Nakita nga raw niya na walang laman na barya ang lahat ng pagpipili ang mangkok. Inalis nga raw agad ng nagpapasugal ang laman ng isang mangkok bago sila nagsimula, huwag nga raw nitong isipin na gagana sa kanya ang pandaraya nito. Tinanong ng nagpapasugal ang lalaking mananaya kung ano ba raw ang sinasabi nito, huwag nga raw siya nitong akusahan ng kung ano-ano nang dahil lang sa mali ang hula nito. Tingin nga ba raw talaga nito ay tatagal siya ng 15 taon sa ganoong uri ng trabaho kung gumagamit siya ng mga ganoong pandaraya. Nainis ang nagrereklamong mananaya dahil napakatigas nga raw talaga ng nagpapasugal. Ang lalaking ito rin ang needle eccentric physician na dadalaw ngayon sa ating bida. Itinabi na ng nagpapasugal ang mga pera at alahas na napanalunan niya sa lahat ng mga mananaya. Nagtanong ang needle eccentric physician sa nagpapasugal kung gusto ba raw nitong makipagpustahan sa kanya. Nagtanong ang nagpapasugal kung anong klase ba raw ito ng pustahan. Sinabi ng needle eccentric physician na kapag may nakita nga raw silang barya sa ilalim ng mga mangkok ay ibibigay niya raw sa nagpapasugal ang isa sa kanyang 2 mata. Nagulat ang nagpapasugal noong bigla na lang siyang hawakan ng nagrereklamo niyang mananaya. Sinabi ng needle eccentric physician na kapag wala raw silang nakitang barya ay kukuhanin niya raw ang isa sa mga kamay ng nagpapasugal. Kinabahan ang nagpapasugal sa tindi ng pustahan na iminumungkahi ng kanyang mananaya. Sinabi ng needle eccentric physician na hahayaan niya nga raw ang nagpapasugal na pumili kung aling kamay ang kanyang puputulin. Nagsalita ang isang nanunood na lalaki at sinabi na ito raw pala ang dahilan kaya hindi siya manalo doon. Lumapit si Danyang dahil gusto niya ring malaman kung ano ba ang katotohanan. Sinabihan ng mga nanunood ang nagpapasugal ng pumayag na nga raw ito kung talagang hindi ito gumagawa ng pandaraya. Nangatwiran ang nagpapasugal ng bakit naman daw siya papayag sa ganoong katinding pustahan. Sinabi ng needle eccentric physician na wala naman daw mawawala sa nagpapasugal kung hindi talaga ito nandaraya. Nagtanong ang nagpapasugal kung saan niya naman daw gagamitin ang mata na makukuha niya kapag siya ang nanalo. Napalingon ang needle eccentric physician sa kanyang likuran habang hinihintay ang desisyon ng nagpapasugal. Nagulat siya noong makita niya ang dalisay na aura na nagmumula kay Danyang. Hindi siya makapaniwala na makakakita siya doon ng isang babae na may pure physical form. Umalis na si Danyang para magbalik sa hasyenda ng kanyang young master. Nagulat ang nagpapasugal noong ibigay na sa kanya ng needle eccentric physician ang natitira nitong pamusta. Sinabi ng needle eccentric physician na maswerte nga raw ang nagpapasugal dahil may kinailangan siyang asikasuhin. Natuwa ang needle eccentric physician dahil matagal-tagal na nga rin daw noong makadiskubre siya ng isang bagay na pupukaw sa kanyang atensyon. Naisip ng needle eccentric physician na nakita niya nga raw na doon pumasok ang sinusundan niyang babae. Hanggang sa napagtanto niya na naroon nga raw pala siya ngayon sa Golden Wall Merchant Guild na sadya niya ring pupuntahan. Binati ni Mugen ang pumasok na needle eccentric physician, sinabi niya na ikinagagalak niya nga raw na pagsilbihan ng isang importanteng bisita na gaya nito. Nagtanong ang needle eccentric physician kung may pumasok nga ba raw doon na babae bago pa man siya nakarating. Tinanong ni Mugen kung si Danyang ba raw ang tinutukoy nito. Binanggit niya na isang araw ito sa mga taga-silbi ng kanilang young master. Nagulat ang needle eccentric physician noong malaman nito na isa palang taga-silbi ang nakita niyang babae. Binanggit ni Mugen na minsan na nga rin daw napansin noon ng to-be divine physician si Danyang. Ipinaalam niya na mahihirapan nga raw ang needle eccentric physician na makuha si Danyang sa kanilang young master dahil dati na rin daw nitong tinanggihan noon ang to-be divine physician. Sinabihan ng needle eccentric physician si Mugen nang wag nga raw siya nitong ihahalin tulad sa binabanggit nitong manggagamot, wala pa nga raw ni kahit sino ang nakakatanggi sa kanya. Inihatid na ni Mugen ang dumating nilang bisita patungo sa kanilang young master. Seryoso na pinagmamasdan ng to-be divine physician ang kaharap nilang manggagamot. Naisip ng needle eccentric physician na mukhang ang binata nga raw na kaharap niya ngayon ay si Byuk Tae-san,
At ang katabi naman daw nito ay ang Dubi Divine Physician. Naisip ng needle-eccentric physician na napakabata nga raw ng itsura ng manggagamot na ito kaysa sa kanyang inaasahan, napapaisip siya kung kumonsumo ba raw ito ng mga elixirs. Nagsalita si Taysan ng bakit nga raw lahat na lang ng manggagamot na nagpupunta doon ay parehas lang ang naiisip at nagiging pakay. Sinabi ng ating bida na narinig nga raw niya na interesado ang needle-eccentric physician sa isa niyang taga-silbi. Sumagot naman ng oo ang needle-eccentric physician at sinabi na nakakamangha nga raw ang taglay nitong enerhiya. Masasayang nga lang daw ang talento na mayroon nito kapag nanatili ito doon. Kapag sumailalim nga raw ito sa kanya ng pagsasanay sa loob ng 10 taon ay maaaring maging isang araw itong mahusay na manggagamot at martial artist na makikilala sa buong mundo. Sinabi ni Taysan na mukhang hindi naman daw ganoong kagaling ang needle-eccentric physician sa paggamit ng martial arts. Tinanong niya rin kung talaga nga bang mahusay ang mga alam nitong medical techniques. Nainsulto ang needle-eccentric physician sa kanyang mga narinig. Tinanong niya ang ating bida kung anong araw ang sinasabi nito. Nagulat ang needle-eccentric physician noong mapansin nito na may tatama sa kanyang mukha. Sa takot nito ay agad nitong ipinikit ang magkabila nitong mata. Nagtaka ang needle-eccentric physician kung bakit wala namang nangyari sa kanya. Sinabihan ng ating bida ang needle-eccentric physician nang tingnan nga raw siya nito. Gusto nga raw niyang malaman kung totoo ba ang mga naririnig niya at kung gaano ba raw ito kahusay.